2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, ika-19 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, grupo ng mga abogado at mga supporters mula sa Mindanao humihirit ng TRO sa Korte Suprema laban sa impeachment trial ni Vice President Sara. Senado pinagkukomento. Disqualification case naman laban sa mga tulpo didesisyonan ng COMELEC sa susunod na 12 hanggang 20 araw. BIR, inaming bigo na mabantayan ang kita ng mga social media influencer. Philippine Coast Guard official, ininitali ang papel ng pro-China bloggers sa recent information warfare sa Eastern West Philippine Sea. Hindi pagpapasahod ng amo na uwi sa hostage taking sa Maynila. 2 hinostage naman ang nailigtas. Teacher, nagbulsa ng 5,000 piso. Kulong ng 11 years. Amihan muling lumakas, nagdala ng mas malamig na panahon sa Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, muling lumakas ang Northeast Monsoon o Amihan. Nagdala ito ng pabugso-bugsong mga pagulan at malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, 3 pang weather systems ang nakakaapekto ngayon at magdadala ng thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Sinabi ng Pag-asa na ang malamig na hanging amihan na may kasamang mga pagulan ay nararanasan sa Batanes, Cagayan at Apayao. May dala namang maulap na kalangitan at may kalat-kalat pang mga pagulan at isolated thunderstorms ang shear line sa Isabela at Aurora. Asahan naman na magdudulot din ang isolated thunderstorms ang Intertropical Convergence Zone. Ito yung ITCZ na nandyan sa Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang easterlies naman na nakakaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Magdudulot din ang maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers at thunderstorms. Nang hostage ang isang lalaki ng 2 babae sa Recto Avenue, kanto ng Rizal Avenue sa Maynila. Ayon kay Manila Police District Intelligence Division Chief Lieutenant Colonel John Giagi, 2 patalim ang armas ng sospek. Itinutok nito sa 2 babaeng biktima. Batay sa investigasyon, uminit ang ulo ng sospek dahil sa kulang na pasahod sa kanya mula sa pinag-usapang 60-40 na hatian. Naging matagumpay naman ang operasyon ng Manila Police District na sa nasabing hostage-taking incident. Bukod sa babayaran ang kulang na pasahod kapalit ng pagsuko ng sospek, piniling din ito na makasama ang kanyang ina at huwag itong sasaktan. Dinala na sa ospital ang sospek para sa medical procedure habang ligtas na rin at hindi naman nasaktan ang mga hinostage. Arangkada na ngayong araw ang rollout ng NFA-RAI sa local government units ng Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, ang unang batch ng bigas ng National Food Authority ay ilalabas at dadalhin muna sa Food Terminal Incorporated o FTI. Samantala, kabilang naman sa mga lugar na nagpahayag ng pagnanais na makabili ng murang bigas ay ang Nabotas at San Juan City sa National Capital Region. And then sa Cavite naman, ang Cavite, Cainta, Taytay, Batangas City, Calamba City, San Jose Occidental Mindoro, Calapan City Oriental Mindoro, Puerto Princesa City at marami pang iba. Matatandaang idineklara ni Agriculture Secretary Francisco Chunarel ang food security emergency sa bigas base sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Sa pamamagitan ng emergency declaration, mahihintulutan ito ang pagpapalabas ng rice bumper stock na isinagawa na ba ng NFA sa pamamagitan ng matatag na para mas maging matatag ang presyuhan
at tiyakin ang bigas ay mananatiling accessible sa mga consumer. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Simula na sa Abril 2, tataas ang pamasahe sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1. Kasunod nito ng pag-aproba ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation sa petisyon ng Light Rail Manila Corporation o NRMC na taas pasahe sa LRT1. Patay sa hirit ng LRMC, ang dating per matrix na 13.29 na boarding fee at karagdagang 1.21 kada kilometro ay magiging 16 pesos and 25 centavos na boarding fee at dagdag na 1 peso and 47 centavos per kilometer. Ibig sabihin nito ang minimum fare sa single journey ticket ay magiging 20 pesos na mula sa kasalukuyang 15, habang ang maximum fare ay magiging 55 pesos mula sa dating 45. Sa mga stored value card naman, ang minimum fare ay 16 mula sa dating 15 at ang maximum fare ay 52 mula sa dating 43. Nauna nang ipinaliwanag ng LRMC CEO na si Enrique Benepayo na ang dagdag pasahe ay gagamitin sa improvement ng LRT1 tulad ng pagpaparami ng tumatakbong bagon, system reliability at punctuality. Formal lang inihain sa Korte Suprema ang petisyon na naglalayong pigilan ng Senado sa paglilitis ng impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang grupo ng mga abogadong nagpetisyon sa Korte Suprema sa pangunguna ng ilang mga opisyal na Mindanao, mga taga Davao City at mga vloggers na supporter ni BP Inday. Sa petisyon, humihirit ang grupo na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na magmamando naman sa Senado na magpatupad ng cease and desist mula sa pagsasagawa ng pagdinig na tinawag nilang defective articles of impeachment. Paliwanag naman ito, depektibo ang artikulo ng naipasang impeachment complaint dahil hindi naman ito nakasunod sa constitutional requirement upang maberipika. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, sina Attorney Israelito Torion, Davao City Councilor Attorney Luna Acosta at dating LTFRB Chairperson Attorney Martin Delgra. Isinusulong naman ni Senator Coco Pimentel na simula na kaagad ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Pimentel kay Senator Chis Escudero, ang Pangulo ng Senado, binigyan din ito ang Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Konstitusyon kung saan dapat isunod kaagad ang paglilitis ng Senado oras na makakuha ng 1/3 na boto ang Kamara para sa impeachment complaint. Bukod pa rito, binigyan din ni Pimentel ang salitang forthwith na nangangahulugan ng urgency at hindi dapat na ipagpaliban. Taliwas naman ito sa opinyon ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit din sa Vice Presidente. Punto nito, hindi naman urgent ang impeachment complaint. Yan pa man, naghahanda na siya para sa impeachment trial. Walang basbas ni Vice President Sara Duterte o na dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inihaing petisyon para ipatigil ang impeachment complaint laban kay BP Inday. Iginiit sa DCRH at radyo natin ni Attorney Martin Delgra, Legal Counsel ng dating Pangulong Duterte. Ito ay sariling inisyatiba ng 4 abogado, 22 konsehal ng Davao at 3 vloggers. Wala pong basbas, hindi po niya alam, nalaman niya na lang nung ipapile na namin. Wala po rin basbas yung dating presidente tungkol dito. This is our private initiative doon sa 29 of us petitioners in the case. No? Kasama na po yung sinabi pong abogado, 4 po kaming abogado doon, 22 city councilors of Davao, at saka 3 mga vloggers. Samantala, ipinaliwanag din ni Attorney Delgra na ang dahilan ng paghahain ng petisyon ay dahil hindi umano sapat ang ginawang legal verification ng Kamara sa ika-4 na impeachment complaint bago ito iniakyat sa Senado. And we feel and we believe na yung ginawa ng House defective po yun. Hindi po sangayon sa Constitution. And we cited those in our pleading. No? Nakita po natin doon, nung we were able to secure a copy of the petition impeachment complaint, nakita po natin doon na hindi po
proper o defective yung tinatawag na verification na kailangan gawin sang-ayon sa saligang batas. At sang-ayon na rin sa kanilang tinatawag na internal rules of the House. Opo. Isaw man ang desperadong hakbang at publicity stunt ang pagtatangka ng kampo ni Vice President Sara Duterte na harangin sa Korte Suprema ang pag-usad ng impeachment case. Ayon naman ito kay House Impeachment Prosecutor Congressman Jill Bungalon, kinatawa ng Ako Bicol Party List. Ayon kay Bungalon, kahit pa hindi nila nababasa ang petisyon, tiyak nilang may dalawang bagay. Isang publicity stunt o hindi maitatagong patunay na ang kampo ni Vice President Sara Duterte ay nasa panic mode. Inihag din ni Bungalon ang impeachment complaint laban kay BP Inday na iniaing 2 linggo nang nakalilipas ay nakasunod sa lahat ng mga constitutional requirements para sa paglilitis ng Senado. Kinagyan din pa ng kongresista ng impeachment ay isang prosesong pampolitika at hindi isang hudikaturang proseso. Tila naging modelo ng korupsyon si Vice President Sara Duterte dahil sa issue ng confidential fund at sa umano'y misuse na pondo ng Department of Education. Ito naman ang sinabi ni Congresswoman at Senatorial candidate Franz Castro sa panayam ng Bakit Ikaw? The job interview ng DZRH. Paliwanag ni Castro, kaya mahalaga ang impeachment kay BP Inday ay dahil nakapaloob ito nakapaloob dito ang pananagot, accountability at transparency, lalo na pagdating sa pera na nasasayang dahil sa korupsyon. Kung maayos lamang niya ang naging pagpapatakbo ng ekonomiya, pinansyal at walang korap na mga opisyal, ang pondo ay karagdagan sa serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, ospital, pamahay, transportasyon at iba pang tulong sa mamamayang Pilipino. Halaga po ng usapin ng impeachment, nakapaloob po dito yung pagpapanagot, accountability and transparency na si Vice President ang naging parang modelo ng korupsyon, no? Based doon sa confidential funds tsaka sa mga DepEd funds na nakita nating na misuse. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi naman nababahala si Senator Amy Marcos sa biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napapatay na lamang ng 15 senador para makapasok sa Senado ang senatorial slate ng PDP laban. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Amy na baka kaya kakabakaba ang ilang mambabata sa kill joke ay dahil balakid ang mga ito at hindi o kapag binaliktad, anya ay di kalab. Ang kahulugan daw po ay hindi ka mahal. Ayun. Balakid ang ibig sabihin pagka binaliktad di kalab. Hindi niya siya natatakot dahil alam naman niyang mahal siya at sanay na rin naman siya sa Davao Trash Talk. Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di kalab. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero ayun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. O ganito ng senadora ang matanong kung dapat bang seryosohin o hindi ang pahayag ng dating Pangulong Digong. Alam naman ng lahat kilalang kaibigan ng Duterte ang kapatid ng Pangulo at kahit nabuwag na ang unit team, nananatili pa rin siyang matalik na kaibigan ni Vice President Inday Duterte. Sinabi pa ni Senator Amy na ayaw na niyang anumang kaguluhan sa politika, destabilisasyon o kaya revolutionary government na nagdudulot lamang ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Ikilos lamang ang National Bureau of Investigation sa kill joke ng dating Pangulo kung may magrereklamong senador. Sa press conference sa Pasay City, sinabi ni NBA Director Jaime Santiago na wala pang senador na dumudulog sa ahensya para reklamo. Ang sinabi ni Mayor Digong na papatay na lamang ng mga senador upang makapasok ang mga pambato ng PDP laban. Nilinaw na Santiago na maaari lamang magsagawa ng matopropyo investigation ng NBI kung ang pagbabantay ginawa laban sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House o kaya Chief Justice. Ipinapaubayan na muna ng NBI sa Department of Justice kung
kung paano titimbangin ang kaso naman ng CIDG laban kay Mayor Digong. Pero naninindigan siyang rhetoric lamang ang pahayag ng dating presidente. Ang pananaw ay yun nga, rhetoric, kilala na natin si Digong, Presidente Digong na palabiro, baka CIDG ay iba naman ang kanilang paniniwala dun sa mga speeches ni Digong. Isang patunay pa rin po yun na walang nagtitig na sa amin. No? Yun ang aking findings, yun ang findings ng CIDG, yan ang appreciation niya. Doon sa nangyari, so be it. Nandun na po ang kaso sa DOJ, bahala naman po ngayon ang DOJ. Si NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi dapat seryosohin ang binitiwang biro ng dating Pangulong Digong Duterte hinggil sa pagpatay ng 15 senador para sa kanyang senatorial slate. Ayon kay Senator Bongo, alam naman ng lahat ang pagiging mapagbiro ni Tatay Digong at malinaw na sinabi nito na siya ay nagjo-joke lamang. Sinabi pa ni Senator Go na dapat ding ituring na bulaklak lang ng dila ng dating Pangulo at ito ay ang kanyang style. Alam natin yung joke talaga. Kahit ako, hindi na ako nagtataka dahil alam mo yung joke talaga. Joke talaga. Ayun, kaso nga maraming hindi makasakay sa joke. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Muli na bang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga amateur at mga professional photographers lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025. Ang tema ngayong taon, Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest ngayong Pebrero, hudyat na po pwede na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Ang kompetisyon ay bukas sa mga amateur at mga professional Filipino photographers basta ang edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, tulay, seaports, airports at iba pa para sa pag-unlad ng ekonomiya. O pwede na magsumite ng entries para sa 3 kategorya, ang conventional at mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Para sa iba pang mga detalye, bago ho sumapit ang July 31 na deadline, mag-log on ho kayo sa www.pagcor.ph/photocon 2025. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman ang hindi kagandahang development. Para ho sa mga mahilig bumiyahe dyan, sa mga biyahe ng biyahe. Hindi, mag-i-eleksyon eh. Di ba? Daming sasakyan ng aeroplano. Good luck ha. Abiso sa mga madalas mag-travel. Asahan ang pagtaas ng pamasahe sa aeroplano sa susunod na buwan. Kasunod dito ng pag-upgrade ng Civil Aeronautics Board o CAB ng fuel surcharge para sa domestic at international flights. Sa inilabas na advisory ng CAB, ang passenger at cargo fuel surcharge ay magiging level 5 mula sa dating level 4 simula March 1. Sa ilalim ng level 5, magbabayad ang mga pasahero ng 151 pesos hanggang 542 fuel surcharge para sa domestic flights. Depende po sa layo ng biyahe. Ang fuel surcharge ay optional fee bukod pa sa base fare na ipinapasa. Ulitin natin ha, ipinapasa ng mga airlines sa mga pasahero. Nababago naman ito base sa presyo ng jet fuel. Kaya para ho doon sa mga suki natin, baka gusto ninyo madagdagan yung inyong pambili ng ticket, abay 12,000 ang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog!
Muntik-muntikan ng mapanalunan ho kahapon ang ating mahiwagang tunog. Nakuha na yung item number 1, nakuha na rin yung item number 2, pero hindi pa ho nagtatagpo yung mga nakapagbigay ng tamang sagot. Hula pa more. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, yung isang item, sabi ko nga, yung upuan, nagawa sa plastic. O yan, giveaway na. Yan nagagamit ho ninyo habang nagsha-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap. Pero yung pangalawang item, mas gamit ho yan sa pagnenegosyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mister? Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalihan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mark Heras, biglang sumulpot sa press con ni Jojo Mendres kahit hindi invited. Ala, nag-gate crash. Alamin natin kung bakit mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Kagabi ay pumirma ng kontrata si Revival King Jojo Mendres sa Star Music. At pagkatapos nito ay nagtuloy na sila sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Nagkaroon ng question and answer, naging masaya ang press con kasama ni Jojo Mendres ang mga reporters. Kaya lang sa kalagitnaan ng kanyang kanta ay biglang sumulpot ang aktor na si Mark Heras. Si Mark Heras ang kontrobersyal na aktor na ngayon ay nagsasayaw sa gay bar na sinasabi na ang bagong lover daw nitong si Jojo Mendres ay si Mark Heras, which is not true, sabi nitong si Jojo Mendres. Magkaibigan lang daw sila, pero nakapagtataka, hindi naman invited itong si Mark Heras sa nasabing press con, dahil wala naman siyang dapat gawin, ay kung bakit bigla siyang dumating doon. Kaya nga ang usap-usapan, gimmick ba ito? Well, kung gimmick ito, sinasabi na parang hindi magandang gimmick dahil biglang natigil at hindi na nagsalita si Jojo Mendres at hindi niya na in-entertain ang mga tanong ng mga reporters. Well, ano nga ba ang katotohanan sa kwento nitong si Jojo Mendres at Mark Heras? Hindi tayo nagbibigay konklusyon. Hindi natin sila kunukundina. Pero ang tanong, bakit sila nai-issue ngayon? Yan ang ating DCRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Mahala nga kayo dyan. Hindi naman maumurang bigas kung malaman natin kung ano pa talagang in-between sa kanilang dalawa. Ay mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today. Bantayan lang ho natin yung biglang pagbuhos ng ulan. Tunod to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Magpapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggalan matitindi mantsa based on Tensa Chocolate, Mud and Sabon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Kinaluduhan, ipinagmamalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Atty. Jimmy Bondoc, isa sa mga bumubuo ng senatorial slate ng Partido Demokratikong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Sa proclamation rally ng PDP Laban Senatorial, sinabi ni Duterte, chairman ng partido, pwede na maging senador si Atty. Bondoc. Inilarawan niya bilang taong may social conscience itong si Atty. Bondoc na hinimok din niya noon na maging abogado. At ngayon ay naging matagumpay nga sa kanyang propesyon. Decidido naman si Atty. Bondoc na ipagpatuloy ang epektibong best of the best na of the Duterte principles, kabilang ang anti-drug, anti-criminality at anti-corruption campaign ng nakalipas na administrasyon. Kabilang sa kanyang mga plataforma ang pagpapalakas ng public health policies, kagaya ng pag-amyenda o paglalagay ng pangil sa Anti-Hospital Detention Act, pagsugbo sa kagutuman, lalong-lalo na sa mga bata at pag-institutionalize sa Anti-Graft and Corruption Law.
4:27 ang oras sa buong Kapuluan. Nagpahayag ng pagkabahala si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, sa mga pro-China vloggers na aktibo umano sa pagpapakalat ng mga disinformation upang buluktutin ang katotohanan tungkol sa West Philippine Sea at linlangin ang sambayan ng Pilipino. Sa kanyang pagsasalita sa House Tri-Com hearing, binigyan din ni Tariela ang pangangailangang papanagutin ang mga online influencers sa maling impormasyon na nagpapahina sa pagkakaisa ng bansa at pumapabor sa interes ng ibang bansa. Tinukoy ni Tariela ang disinformation bilang isa sa pinakamalaking banta ng pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pumapangalawa lamang sa direktang agresyon ng China. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng maling pakiramdam ng seguridad sa panahon ng nakaraang administrasyon kung kailan pinapaniwala ang publiko na kontrolado ang sitwasyon sa West Philippine Sea at humina ang agresibong pagkilos ng China. Samantala, nagkagirian sa pagdinig ng House Tri-Committee sina Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela at Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Sa pagpapatuloy ng hearing ng komite, nilinaw ni Commodore Tariela na hindi niya tinawag na traidor si Marcoleta, kaugnay ng naunang pahayag nito na hindi totoo ang West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, hindi naman niya kailanman ito sinabi at sa halip, binigyan din niya na ang binigyan diin lang niya ang paninindigan ng Pangulo na hindi katang-isip ang West Philippine Sea. Reaksyon nito sa pagkalma ni Marcoleta sa kumalat na mga post ng mga netizen at social media influencers na nagsasabing tinawag umano ni Tariela na traidor ang kongresista sa isang Twitter post. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. Maganda umaga, Pilipinas! Iginit naman ni Marcoleta, nais lamang niyang itanggi ni Tariela ang mga kumalat na post na tinawag siyang traidor. Lalo't iniulan siya ng batikos na tinatawag na pro-China. Depensa naman ni Tariela, wala siya sa bansa nang mag-viral ang post at hindi rin niya maganda sa paningin ng publiko kung lilinisin niya ang pangalan ni Marcoleta, lalo't kandidato naman ito sa eleksyon. Hindi rin daw patas na didepensahan niya ang taong tinawag pa siyang Mangmang o GAGO dahil sa pahayag na hindi naman niya sinabi. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, katang-isip o bla 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang. 32 na makalipas ang alas 4 na umaga, nilinaw naman ni Surigao del Norte Representative Robert H. Marbers na ang investigasyon ng House Tri-Com ay di naglalayong supilin ang kalayaan ng pamamahayag kundi matugunan lamang ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa mga social media platform. Ay kay Marbers, lead chair ng House Quad Committee,
at Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Alam naman nating lahat na nasasaad sa ating konstitusyon at nais na igalang ang karapatan ng bawat isa sa kanilang opinyon at pagpapahayag. Sa kabila ng iniisip ng iba, sinabi ni Congressman Barbers, hindi ito paraan upang supilin ang mga opinyon sa mga issue, maging ito man ay politikal, pang-ekonomiya o ibang pananaw. Nagugat ang investigasyon ng TRICOM mula sa privilege speech ni Barbers noong December 16 at sa resolusyon ni Senator o Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Sinabi ni Barbers na nais niyang magtakda ng mga lituntunin o best practices sa pagpapalaganap ng impormasyon sa social media. Binanggit din ni Barbers na may mga batas na naglalagay ng hangganan sa kalayaan ng pamamahayag. Pinatikos naman ang isang mababatan sa Bureau of Internal Revenue dahil iniasa lamang umano ito sa mga social media influencers kung magkano ang kanilang idideklarang kinita na siyang pampataw ng buwis kaya't maaaring hindi na ipatutupad ng tama ang mga batas sa pagbubuwis. Nilinaw ni Attorney Ibes Gonzales mula sa YouTube na hindi binabantayan ng kanilang platform kung nagbabayad ba ng buwis ang mga Pilipino content creators. Yan man, inamin naman ng mga opisyal ng BIR na umaasa sila sa self-reporting ng mga influencers dahil ang kanilang kita ay karaniwang nagmumula naman sa mga foreign payers. Hindi natuwa si ACT Teachers Party List Representative Castro sa pahayag ni Attorney Tobias Galvin Arcilla sa ginanap na pagdinig. Tinanong niya kung bakit ang ahensya ay umaasa lamang sa voluntaryong deklarasyon imbis na kumulekta ng impormasyon mula sa social media platforms. Ipinatanggol naman ni Arcilla ang hakbang ng BIR na nagsasabing may mga limitasyon ang ahensya base naman sa mga umiiral na batas tungkol sa investigasyon sa buwis. Ipinunto naman ni Castro na maaaring may mga butas nga sistema ng pagbubuwis na dapat tugunan ng Kongreso. 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, baka kayo'y may mga lakad na mga mister. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 4. Number 1. Ay, magandang umaga sa mga suki natin all over the world. Sa mga suki natin dyan po sa Estados Unidos. Kumusta na ho kayo, ha? Evan lang sa Las Vegas, ha? Baka pauwi ka ng Pilipinas, so huwag ka na magpasalubong ng tsokolate, ha? Mas matutuwa nga ang ating mga kababayan kung ang tatangkalikin po natin sa mga balikbayan natin ay tangerine chocolate. Ito po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating po mga magniniyog, ang mga magsasaka ay nagpo-produce ng dekalidad de cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Eh, hindi na sila masyadong umaasa sa kopra dahil may mga high-value products na ho silang na ipoproduce. I-check po ninyo ha, sa tangerinechocolate.ph, nandyan po yung listahan ng mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DUST at ng DTI. Magandang umaga, Pilipinas!
Inanunsyo naman ng Bureau of Immigration na meron silang job opening bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang border security at pahusayin pa ang immigration services. Ang inisyatibong ito ay maayon sa bagong immigration vision ng ahensya, sumusuporta sa bagong Pilipinas campaign ng Pangulong Bongbong Marcos para sa isang mas mahusay at modernized na serbisyo ng gobyerno. Binigyan din ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, kritikal ang tungkulin sa pagkuha ng mga competent na individual upang matugunan ang mga umuunlad na pangangailangan sa Bureau of Immigration. Ayon kay Biado, naghanap na sila ng pinakamahuhusay, the best and the brightest individual na may integridad, commitment at malalakas ang sense of duty para sa bansa. Ito ay dahil sa ang paglilingkod sa Bureau of Immigration ay higit pa sa karira. Ito ay isang panawagan para protektahan ang ating mga hangganan ng mga borders at ipatupad ng maayos ang batas. Kabilang sa kailangan ng Bureau of Immigration ay mga aplikante para sa posisyong Immigration Officer, Intelligence Officer, Administrative Aid, Fingerprint Examiner para suportahan ang mga operasyon ng Bureau of Immigration. Ang mga aplikante ay dapat graduate ng anumang 4-year course at merong civil service eligibility. Naniniwala naman ang Comadrona Party List na dapat gawing prioridad sa public health ang pagtumugon sa issue ng climate change. Ito ay matapos sabihin ng Department of Health na kabilang ang biglaang mga pagulang dala ng climate change sa paglobo ng mga kaso ng dengue. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Itona, hindi lamang isyong pangkapaligiran ng climate change kundi direkta rin itong banta sa kalusugan ng mga mamamayan. Dala niya sa pabago-bagong klima kung saan mas malalakas ang mga pagulan, mas mahahaba ang tagtuyot, tumataas din ang temperatura, nagiging perpekto ang kondisyon para dumami ang mga lamok na nagdadala naman ng dengue virus. Sinabi din ni Attorney Itona na magkakaroon ng mas malakas na climate adaptive public health policy at mga strategies na dapat i-integrate ng gobyerno sa climate data at disease forecasting and prevention. Kailangan ninyang mamuhunan ng pamahalaan sa early warning systems na makatutulong upang magapan ang pagkalat ng dengue bago pa man ito lumala. Sinabi pa ni Atty. Itona ng Comadrona Party List, dapat palakasin ang climate education and policy integration kabilang ang awareness campaign sa mga paaralan at mga lokal na pamahalaan upang ipaliwanag sa publiko ang ugnayan ng climate change at public health issues tulad ng dengue na tutulong sa kanilang magsagawa ng preventive measures. Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4 ng umaga, kakaibang husay naman ang handog sa bayan ni Congressman Mike Romero ng One Pacman Party List na siya ang naging unang Pilipinong nakalahok at nakapagbigay ng puntos sa pinaka-prestistosong tournament sa polo sa Amerika. Aba, athlete pala talaga itong si Congressman Mike Romero, ha? Pinakamagaling o pinakamagagaling sa mundo ang lumahok sa CV Whitney Cup sa US Polo Open 2025. Natalo kamakailan ang koponang Global Port sa napinamumunuan ni One Pacman Congressman Romero ang mga team sa Park Place at La Dolphina Catamount, ang defending champion ng 2024 US Polo Open. Kaya't lalaro sa semifinals ang Global Port ngayong darating na linggo sa tournament na ginaganap naman sa Wellington, Florida. Ayon kay Congressman Romero, inspirasyon niya kasama ang One Pacman Party List para patuloy na palaguin at palawakin pa ang paglaganap ng sport sa buong Pilipinas upang makamit ng bayan ang tagumpay sa larangan ng sports. Good luck! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, hiniling naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture limitahan sa loob ng 3 buwan ang bisa ng food security emergency. Sinabi ni Manoy Lee na bagamat pabor siya sa naturang hakbang, hindi ito sapat para sa long-term solution sa problema ng bigas. Ayon sa kinatawan, masasakripisyo ang bumper stock ng NFA kapag naging matagalan ang implementasyon ng food security emergency. Ipinahig ni Lee na makalipas ang 3 buwan, dapat nang bawiin ang Department Circular No. 3 at gawing prioridad ang pagbili ng ani ng mga local farmers. Dahil sa naturang sitwasyon, hindi na magiging dependent sa rice importation ang Pilipinas
dahil malaking reserba ng NFA ay magmumula sa local production. Ang Agri-Party List ay aktibong nagsusulong na maparami ang mga post-harvest facilities tulad ng mga dryers, cold storage at mga rice mill. Umakyat naman sa 25 billion pesos ang balance sheet ng SM Prime Holdings Incorporated mula sa oversubscribed retail bond offering. Sa ulat na kamit ng SM Prime, ang oversubscription ito dahil sa malakas na demand mula sa mga institutional at retail investors. Ang SM Prime Bond ay binubuo ng base offer na 20 billion at may oversubscription option na hanggang 5 billion pesos. Samantalang interest rate naman para sa Series Y bonds sa 2028 ay tinakda sa mahigit na 6.02%. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaking gumagamit ng ice pick sa pamamalimos. Hindi mo malaman na ito ba? Hold upper ba ito o namamalimos? Matapang pa. Bigyan mo ako ng limos. Kung hindi, saksakin kita nito. Ayun, arestado sa Maynila. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, R29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Na-aresto na sa ikinasang follow-up operation ng Manila Police District Intelligence Division at Station 7 ang isang lalaki na nag-viral sa social media dahil sa estilo ng kanyang pamamalimos. Nakilala ang iniresto si Joselito Cadag, 23 anyos, walang permanenteng tirahan. Ayon kay Police Captain Joel Aquino ng MPD-DID, si Cadag ay naaresto habang nakatambay sa Severino Street, kanto ng Cavite Street sa na nakuhanan pa ng ice pick. Si Cadag ay nag-viral sa social media kung saan sumasampay ito ng jeep sa Blooming Street Road sa Santa Cruz para mamalimos sa mga pasero. Pero kapag walang nag-abot sa kanya, Kuyang Angel, ay inilalabas ito ang ice pick saka itututok sa mga sakay, sa mga pasero para magbigay ng limos at pagkatapos ay bababa ng jeep. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku boy, sana yung mga punas boys din, yung mga naglilinis, di ba? Na pagka tinanggihan mo, pupukpukin yung salamin mo. Di ba? Ang tatapang na ngayon, buti nga hindi na nang guguhit eh. Dati may hawak pa ang tansan yan, pagka hindi mo binigyan, yung guguhitan yung sasakyan mo. Guguhitan yan, pero na-arresto na rin, na-arresto na yung mga yun, yung mga actually, ng salamin. Saka yung mga pinapa-aresto na rin, kaya nagbabantay na rin mga pulis sa lungsod ng Maynila. Dito sa may kanto ng itong may Ross Boulevard, yun sa may tapat ng Manila Hotel, andyan, kaminsan lalong-lalo na madaling araw, siyempre hindi mo bandang madaling araw. Sabi niyo yan, Kuya Angel, sige. Patutukan mo rin, boy, ha? Yes, bye sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat. Ayun, arestado no. Di ba? Pero actually ito responsibilidad din talaga ng responsibilidad dito ng DSWD. Di ba? Ba't pa kinakailan? Kaya si Mayor Hani Lacuna, pikon na pikon eh. Naayos natin yung sistema eh. Pagkatapos ganitong klase ho ng mga matatapang na mga nagpapalimos. Pero kasi, di ba, meron tayong anti-mendicancy law. Kaya lumalakas ang loob nila mamalimos dahil nga po may nagbibigay. Yun nga lang, pagka kumatoksit, hindi mo binigyan, ang lakas ng loob ng iba. Pupukpukin naman yung salamin. Magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas sa alas 4 ng umaga, oras na para tayo po mag-ultamayo. Pero sabi ho na madalaba sa isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas makuha ho natin yung mga benefits talaga ng ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwento kutsero, hindi testimonial, kundi mahabang human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan
Katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang na-activate, nagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabio hindi lamang tumutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan ang pagod, puyat at stress, kundi tinataboy din ang mga toxins na na-accumulate sa ating katawan at nagpapanumbalik ng sigla sa atin pong immunity. Para po sa inyong mga katanungan, baka may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang Ultabio po ay halal registered at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang Ultabio po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passman Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang huwag nating kalimutan, ang Ultabio po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tabayanan po ninyo maulat mula po naman sa probinsya. Labis na ikinabahala ni Senator Amy Marcos ang ulat ng Institute for Occupational Health and Safety Development na umabot na sa 24 na mga manggagawang nasawi sa kanilang pagganap ng trabaho nitong Enero 25 o Enero 2025. Hindi niya dapat na isinasa walang bahala ang ganitong trahedya. Dapat iyakin na ligtas ang bawat manggagawa sa mga pagawaan. Matatandang noong Disyembre ng 2023, pinangunahan ni Marcos ang pagratipika ng International Labor Organization Convention No. 81, kilala bilang Labor Inspection Convention sa Senado. Layo ng kasunduan ito na palakasin ang sistema ng inspeksyon at sa mga pagawaan upang matiyak ang pagsunod ng mga pamantayan para sa kaligtasan at kalusugan ng mga nagtatrabaho. Kinilala ni Senator Marcos ang kakulangan ng pondo at mga tauhan ng dole. Kaya nananawagan din siya sa pamahalaan ang bigyang prioridad ang paglalaan ng sapat na suporta upang mapabuti ang workplace safety program. Sinabi pa ni Senator Amy, kung sana matino at hindi saksakan ng korap ang General Appropriations Act ng 2025, nadagdagan sana ng dole inspectors. Natulungan ang mga may-ari na isaayos ang kanilang pabrika at napagamot ang mga trabahador na naaaksidente, kaya't may iwasan natin ang ganitong trahedya. Alas 4:50. Inaasahang magbubukas ng mga bagong merkado para sa pangunahing isdang pang-export ng Pilipinas matapos na pagpasyahan sa katatapos na 47 session ng Codex Alimentarius Commission o CAC na isama ang Sardinella limuro o mas kilala sa tawag na tamban sa Codex para sa isda at mga produktong isda. Ang CAC ay itinatag ng Food and Agriculture Association o Organization at World Health Organization upang bumalangkas at maganap ng international food safety standards at maprotektahan ng mga consumer, masiguro ang patas na kasanayan sa international food trade. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ito ay welcome news para sa local fishing industry na pangunahing export na kita ng Pilipinas. Ito ang nagpapasigla para sa panibagong pamumuhunan sa sektor at makapagbibigay din ng dagdag na trabaho. Ang pagsama ng isdang tamban sa Codex ay kasunod ng 6 na taong pagsusulong at teknikal na pakikipag-usap sa pangunguna ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Fisheries Research Council. Si Dr. Ulysses Montojo, ang chairperson ng NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute Subcommittee on Fish and Fishery Products, ang nanguna sa naturang inisyatiba upang makumpleto ang technical requirement para sa wild stock ng tamban sa Pilipinas. Ang pag-aaral ay sinuportahan ng 17 million pesos na pondo mula sa BIPAR at Bureau of Agricultural Research. Nakumpleto naman ito ang technical criteria na kailangan para maisama sa Codex ang nabanggit na isda ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Kasarap kaya ng tuyong tamban, ha? Inaasahang maglalabas na ng desisyon sa susunod na 2 linggo ang Commission on Elections ukol naman sa disqualification case ng pamilya Tulfo. Ito ang sinabi sa DCRH at radyo natin ni Comelec Chair George Garcia kaugnay ng inihahing petisyon para ipadisqualify ang mga Tulfo dahil sa ilang issue ng kwalifikasyon at pagkakaroon ng political dynasty.
Ayon kay Garcia, ipoproseso muna ng First Division ng COMELEC ang naturang reklamo bago mapagdesisyonan ang issue na kung kinakailangan bang magpalabas ng summon upang pasagutin ang mga inirereklamo. Sir Lakay, yung pong kasong ito ay ordinary, normal natin pong ipoproseso. Kanina po, Sir Lakay, ito po'y pinaraffle na natin sa isa sa mga divisions ng COMELEC. Ito po'y napunta sa First Division ng COMELEC. At ito pong First Division, kaagad sa linggong ito ay mag-i-issue ng tinatawag na summons upang pasagutin po yung mga respondents. At pagkatapos po, pagsagot ng respondents, yan po ay pwede na kaagad submitted for resolution at asahan nyo po. Hopefully, bago po matapos ang Pebrero hanggang unang linggo ng Marso, ay magkaroon po ng desisyon ang ating pong COMELEC First Division. Sa kabila nito, nilinaw ni Chairman Garcia na hindi nila tatanggalin sa balota ang pangalan ng mga kandidatong tulpo hanggat wala pang pinalnahatol ang COMELEC. At ang ating naman pong rule, ang isang petisyon o ang isang kandidato na may mga petisyon to disqualify siya o kaya pinapakancel ang kanyang kandidatura, ay naandyan pa rin ang pangalan sa listahan, naandyan pa rin sa balota, hindi pa rin matatanggal hanggat walang pinal na desisyon ng COMELEC o kaya naman desisyon na immediately executory. Malabong magtagumpay ang mga petition for disqualification sa mga kandidato sa midterm elections dahil sa issue ng political dynasty. Ito naman ang sinabi ni dating Acting Solicitor General Attorney Alberto Agra kasunod ng inihayang petisyon para sa disqualification laban sa mga magkakamag-anak na tulpo. Paliwanag ni Agra, wala kasing malinaw na enabling law o batas galing sa Kongreso na nagdi-define ng political dynasty maliban para sa Sangguniang Kabataan at BARM. Dahil dito anumang kaso na sinasabing miyembro ka ng political dynasty para i-disqualify ay hindi uusad. Lalo't karamihan na nakaupo sa gobyerno ay miyembro ng dynastiya at may kanya-kanyang katuwiran na hindi naman ito masama. O nga naman. Ano ba naman kung magkaroon ng tatlong magkakapatid dyan ho sa Senado? Meron na nga dyan magnanay, magutol. Diba? Mukha lang sa ating daliri kung ilan ba talaga yun. May ginoong bungay naman, oo. Kaya nga hindi ho lumabas yung enabling law. Paano? Lala nga naman, mga congressman maglalabas ng batas na pupukpok sa kanilang sariling ulo. Diba? Asa pa kayo? Suportando ng mga opisyal ng lahat ng mga barangay mula sa probinsya ng Zambales ang patuloy na paghatid serbisyo at malasakit ni Senator Bongo. Si Kuya Bongo ang guest of honor at speaker sa pagtitipon ng local leaders na ginanap sa Baguio Convention Center sa Baguio City. Kasabay na mainit na pagtanggap sa kanya, nagpaalala naman si Mr. Malasakit sa mga kapwa niya government workers. Siguraduhin bukas lagi ang kanilang mga tanggapan, lalo na para sa mga mahihirap, mga opisyal ng barangay at mga health worker. Yung mga barangay health workers natin, kawawa, naglalakad sa gabi, sa araw, sa init, para makapagserbisyo sa inyo, sa atin, di ba? So ngayon po, pasado na sa Senado yon. Pinaglaban ko rin po ang kanilang health emergency allowances po, yung HEA nila. Dahil pinagpaguran nila yon, pinagpawisan nila sa panahon ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Mga barangay officials, kayo po ang isa sa mga hero ng pandemya. Kayo yung nagtrabaho, nagserbisyo at hindi natin mararating ito. Asahan niyo po ang aking suporta. Tinawag namang institutionalized murder ng PDP laban senatorial candidate na si Atty. Jimmy Bondoc ang sistema ng pagpampasa ng pambansang budget. Paliwanag ng abogado, pinag-aaralan ng mga eksperto ang budget pero binabaliwala ito ng mga halal na opisyal ng Kamara at ng Senado at pinapalitan pa ang mga numero ayon sa politika. Idiniin niya na ito ang pumapatay sa Pilipinas at ninihalimbawa kapag walang budget ang modernization ng sandatahang lakas ng Pilipinas, humihina ang defense posture ng ating bansa. Kalaunan, pinapatay na nito ang ating mga mangingisda. Sinabi pa ni Atty. Bondoc na kapag walang tamang pondo ang Philippine Health Insurance Corporation, mas lumalaki ang tsansing dapuan ang malalang sakit ng mga hihirap at mas madalas kamatayan ang kinahantukan kaysa balik kalusugan.
Kapag inilipat din niya ang budget ng social service sa bulsa ng politiko, lalong-lalo na sa mga tamang ahensya, patay ang sambayan ng Pilipino dahil gagamitin naman ang mga ayuda para panatiliin sa pwesto ang mismong mambabatas na sumulot ng baluktot na budget at iikot lamang ang sistema na murder hanggang sa susunod na eleksyon. Oy mga suki, baka kayo naghahanap ng magandang investment opportunity din ha. Tuloy ho sa atin tuloy ho yung alok sa atin ho ng Westchester Realty Corporation. Ito yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, about 5% lamang. Pwede pang gives. Yan, ha? With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. At ang tinutukoy ho natin ay yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Sibera Prestige. Nadyan po din yung Samira. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig House and Loan. 7 days lang, wala ka nang iintaying matagal. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makikipag-ugnayan lamang po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at pati munisipyo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Yan po ang inaalok sa atin ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang high-value drug pushers natin buwog sa Davao del Sur. Mahigit sa 700,000 halaga ng shabu ang nasamsam. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang dalawang high-value drug pushers mula sa Mitsayap, Cotabato sa isang anti-drug operation na isinagawa sa Purok Perlas, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Madaling araw ng Pebrero 18, 2025. Ikinasa ng pinagsalim na pwersa ng PDEA Regional Office 11, Davao del Sur Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao del Sur Police Provincial Office at Santa Cruz Municipal Police Station ang operasyon dakong 1:23 na madaling araw na nagresulta sa pag-aresto ng mga suspect na sina alias Norodin, 27 anyos at alias Said, 24 anyos. Nahuli ang dalawa matapos silang ibenta ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,000 pesos sa isang undercover agent na nagkunwaring pusher buyer. Nakumpiska mula sa kanila ang dalawang malalaking pakiti sa inihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 103 grams, pati na rin ang buy-bus money at ang sasakyan na ginamit nila sa transaksyon. Sa kabuuhan, umabot sa 904,000 ang halaga ng iligal na droga na nakumpiska ng mga otoridad. Sa ngayon, maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Higit naman sa 1 milyong pisong halaga ng droga ang nasamsam ng PNP sa Central Luzon sa loob lamang ng isang araw. Hindi talaga ng problema natin sa illegal drugs. Ano? Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa patuloy na kampanya kontra illegal na droga, matagumpay na nakasamsam ang Philippine National Police, PNP ng mahigit 1.1 milyong piso na halaga ng illegal na droga sa Central Luzon sa loob lamang ito ng isang araw, February 17, 2025. Sa isinagawang 23 operasyon, nahuli ang 28 individual na sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Sa kabuuan, nakumpiska ang 165.81 gramo ng shabu at 4.28 gramo ng marijuana na may halagang 1,117,831 pesos. Patuloy namang nananawagan ang PNP sa publiko na makipagtulungan upang labanan ang illegal na droga at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, akyat tayo ng Pangasinan. Masantos siya kabasani Chikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Top 4 wanted person sa Ordonete City, Pangasinan. Arestado rin ang PNP. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy, good morning. Masantos siya kabusan ko yung Angel. Bumagsak din sa kamay ng batas ang top 4 most wanted person city level ng Ordonete City PNP matapos itong masakote sa barangay Anuna sa syudad. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nadakman ng kanyang mga tauhan sa intelligence unit kasamang
Regional Intelligence Division ng Pro 1 ang kanilang top 4 most wanted person city level na si alias Bitoy sa bisa ng warrant of arrest mula sa RTC Urdaneta City sa kasong qualified rape of minor, Article 266-A paragraph 1 in relation to Article 266-B of the revised penal code with no bail bond recommended, and qualified rape through sexual assault to Article 266-A paragraph 2 in relation to Article 266-B as amended by Republic Act number 11648. Sa ngayon nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ang suspek at dahil sa walang piyansa ang kinakaharap nitong asunto, hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman para mailipat ang suspek sa BGNP Urdaneta City. Ito si Freddy Pajardo Aristertit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. 5:04 ang oras sa buong kapuluan. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Natin sa Hulo-Sulu 5:04. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Lumalamig ho ang panahon ha. Baon ho tayo lagi ng pananggalang laban sa ulan at malamig na panahon. Kasama na natin si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw, sa kasalukuyan po ay wala naman po tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit asahan po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa dulot po ng 4 na weather systems na nakakaapekto po sa ating kapuluan. Dito po sa may bahagi ng Northern at Central Luzon, asahan po natin ang mga pagulan dulot po ng epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. Sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, maaring maranasan po yung moderate to heavy na mga pag-ulan dulot po ng epekto ng shear line at base po sa ating latest na weather advisory ay maaaring maranasan po yung malalakas na buhos ng ulan na posible po magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. At sa nalalamig bahagi naman po ng Cagayan Valley, pati na rin po sa Cordillera Administrative Region, maaaring maranasan naman ang mga light to moderate na mga pag-ulan dulot po ng epekto ng hanging amihan. Sa bahagi naman po ng Mindanao at sa Palawan, particularly sa may Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maaaring magiging maulan din po ang panahon ngayong araw dulot naman ng epekto ng Anyari, ba't bigla na putol si Rhea? Si Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Samantala, i-establish natin Malu, ha? Dahil mahalagang malaman ho nila yung iba pang update kaugnay po ng lagay ng panahon. Baka kayo po may mga importanteng lakad din, ha? Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komendrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan muna natin si Ma'am Rhea Torres. Ma'am Rhea, naputol.
Yes po, unahin po muna natin yung mga areas na makakaranas po ng pagulan. Dito po sa may Mindanao area, especially po sa may southwestern portion ng Mindanao, pati na po sa Palawan, ay magiging maulan din po yung panahon. Dulot po ng epekto ng Intertropical Convergence Zone. Sa may eastern sections naman po ng Visayas at Mindanao, magpapaulan din ang easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So dyan po sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, pati na rin po sa karating na probinsya ng Sorsogon, ay posible din po yung mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan. And then, yung nabanggit po natin kanina ay magiging maulan din po yung eastern sections ng northern at central Luzon. Dulot naman ang epekto ng shear line at ng northeast monsoon. At ayon po sa ating latest na weather advisory, maaaring magiging malakas po yung pagbuhos na mga pag-ulan, especially po sa may Isabela, pati na rin po sa Cagayan, Quirino at Aurora, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. At sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, kabilang po dyan ang Metro Manila, magiging maaliwalas naman po yung panahon ngayong araw. Pero may mga posibilidad pa rin po ng mga panandalian o mga biglaan po na buhos ng ulan, dulot po ng mga thunderstorms. At mas madalas po yung nararanasan sa hapon o sa gabi. So magbaon lang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan kung lalabas mo po tayo ng ating mga tahanan. Meanwhile, sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa silangang karagatan po ng Cagayan at Isabela. Tinaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan, kaya delikado pong pumalaot yung mga kababayan po natin na mangingisda, pati na rin po yung may mga malit na sakyang pandagat. At sa mga susunod na araw naman po ay inaasahan natin na magiging maulan po ang panahon, especially sa eastern sections ng ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa may Kabisayaan, pati na rin po sa may Bicol region, kaya possible na tumagal po itong mga pag-ulan hanggang sa darating na weekend, kaya doble ingat din po sa ating mga kabayan sa mga susunod na araw. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Rhea Torres. At ito, isang dump truck nahulog sa Bacon, Benguet, mag-inang pasahero na sugatan. Ingat po tayo, madalas yung mga lansangan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41, na imbag na bigat, Romy. Nasugatan na mag-inang sakay sa isang mini dump truck matapos itong mahulog sa isang taniman sa Tood Gambang, Bacon, Benguet. Ang mag-inang biktima ay 72 at 36 anyos at parehong nakatira sa Upper Gambang, Bacon, Benguet. Batay sa report ng Bacon Municipal Police Station, nawala umano ng preno ang mini dump truck na minamaneho na isang 36 anyos na tubo sa Upper Gambang habang binabaybay ang kalsada sa Tood Gambang patungo sa Proper Gambang. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng truck sa 20 metrong lalim na taniman ng gulay. Dahil nito sa pagkakasugat ng paa ng mag-inang pasahero. Samantalang hindi naman nasugatan ng driver dahil tumalon ito bago mahulog ang sasakyan. Isinugod sila sa Northern Benguet District Hospital para magamot. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Josegina. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Last week, pinag-usapan ho natin ang issue ng cancer. Inulan ho tayo ng tawag, ano ha? Pero yung cancer sa bulsa, dala ng katamaran, hindi ho siguro natin kayang hanapan ng solusyon yan. Kasama natin muli ang Direktor ng Philippine College of Surgeons, Cancer Commission Foundation President, si Dr. Catherine Te. Ayan ha. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Hello, magandang umaga po. Oo, sorry, binulabog namin kayo ng napakaaga, no ha? Oo. Hindi, isa ho sa mga pangunahing cancer din sa mga lalaki, ang prostate cancer. Basta daw ba may problema sa prostata, po pwedeng graduate into cancer? Malaking possibility yan, syempre pag may, pagka mayroong prostate, risk factor yan. Parang sa babae lang, kapag meron kang breast, risk factor yan for breast cancer. So sa lalaki, prostate is always an issue. Pero mas madalas ang tinatawag na benign prostate hypertrophy, yung BPH, rather than prostate cancer talaga. Kaya kailangan yan ma-check at para malaman kung siya ba ay benign o malignant. Yun yung nasabi ko sa inyo last week, di ba? Hindi lahat ng bukol cancer. So pwedeng
Pwede siyang benign, pwede rin siyang malignant. Kung malignant siya, prostate cancer rin siya. Oo. Pero usually, normal lang sa mga lalaki magkaroon ng problema sa prostata, di ba? Oo. Yes. Yung as we age, 'di ba? Siguro yung mga pagtungtong ng mga bandang 40, 45, doon na nila nararamdaman yung madalas na pag-ihi sa gabi, 'di ba? Tsaka yung ano to, ang tagal ng pag-ihi, dapat pala less than a minute lang ang pag-ihi, Doc. Opo. Oo, pagka medyo nagtagal na, may problema na, may bara na. Oo. So when will they know kung kailan malignant na yung yung sitwasyon ng kanilang prostata? Pagka ganyan, madalas yung kanilang pag-ihi ng matagal. Minsan gumigising yan sa gitna sa ating gabi na putol-putol yung pag-ihi Hindi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, di ba? Oo. So, ganyan, senyales yan. Tapos, minsan naman, yung meron ng other problems like may dugo sa pag-ihi, kailangan nating bigyan ng pansin ng mga yun. Kasi, yan yung isang possibility. Tapos, kapag madalas din ng tawag natin doon, balisaw-saw po ba yun? Balisaw-saw, yun. Kasi pwedeng may infection, pwedeng magkaroon ng prostate cancer in the future. So, hindi natin alam any symptoms sa pag-ihi sa lalaki. Kailangan bigyan ng pansin yan. Lalo na kapag medyo may edad na. So, unang-una, yung nabanggit nyo nga, yung pag-ihi, medyo paputol-putol or matagal. Or meron tayong tinatawag na yung di ba minsan nagko-contest yung mga bagay, palayuan ng inabutan namin yan noon, Dok, nung wala pang cellphone. Hindi na malayo. So, ibig sabihin, merong kahirapan na sa pag-iihi. Dapat gawin din pala ng mga senior citizen yan, ha? Sa reunion, di ba? Para malaman kung sino may problema sa prostata. Alam mo ninyo, ginagawa nating biro ito, pero ay sa serious concern, ha? Pero naman, may gamot, Doc? Opo. May gamot yan. Pare-pareho ba ang gamot? In other words, may cure. Meron namang cure yan. Doc, pare-pareho ba ang gamot sa prostate cancer, lung cancer, at saka breast cancer? Hindi po. Iba-iba. Magkakaiba? Iba-iba yan. Yes, iba-ibang gamot dyan. Iba-ibang klaseng gamutan. Kaya po, importante yan na pumunta sa tamang espesyalista. Kasi katulad ko, pumunta yung pasyente sa akin na may prostate cancer. Hindi ko siya magagamot. Hindi naman ako specialista sa prostate cancer. Kayo ho eksperto sa pancreas? Sa liver, liver, sa pancreas, sa biliary, gallbladder cancer. Yun po yung aking expertise. So, kapag yung ganitong usapan o na symptoms, yung superficial papil na pausapan, kaya ko po kayong bigyan ng overview. Pero pagdating na sa gamutan, hindi ko na masasagot yan. Hindi na ako makakapagsabi ng anong specific medicine para sa anong stage ng cancer ng prostate or ng lung. More or less, alam ko yan. Okay. So, importante talaga na kapag ang pasyente mayroong cancer sa isang specific na organ, ay pumunta dun sa specific na specialist ng tungkol dun sa organ na yun. Very organ specific tayo. Doc? Breast, meron tayong specialista sa breast. Sa prostate, meron tayong specialista sa prostate. Pero overall, Doc, gaano karami ang doktor na espesyalista sa cancer sa Pilipinas? Yun po ay hindi pa ganun kadami. Hindi ko po masagot kung exactly ilan.
Hindi ko alam yung statistics. Pero handful. Datos yan. O kasi optometrist nga, kulang. Ang tawag dito, yung mga dentista kulang. Eh di lalo na yung specialty, pag specialty doctors, di ba? Lalong-lalo na sa puso. Sa puso, sa cancer. Di ba? Opo. Yun po yung important na malaman ng mga pasyente ay unang-una, kailangan natin bigyan ng pansin yung screening at early detection. Kasi kapag early, mas kayang gamutin ng pangkalahatan na doktor. Pero kung medyo nasa advance na yan, kailangan na talaga ng specialista. Okay. So, important yan, yung mas screen at earlier. detect early. Oo. Yung iba kasi pagka may nararamdamang bukol, sabi na, bukol lang naman to. Malamang benign lang to. Ba? Marunong pang mag-rule, ano? Pinangunahan pa yung doktor. Di ba? Oo. Meron tayong Nicalo. Bakit ho hanggang ngayon problema ho natin yung pagtugon? Nasaan ho yung concern? Yung gap, Doc? Siyempre, unang-una, ano ba ang mga promises ng Nicalo? Ang daming provisions yan din sa Nicalo And ano pala, by the way, pang ilang anniversary natin to sa Nicalo, February 14 is signing noong 2019. Apo. February 14, 2019 siya na-sign. At ngayon, it's the anniversary of Nicalo. And important kasi nating alamin na ang mga provisions ng Nicalo ay ang pagtayo ng Philippine Cancer Center. So, syempre, hanggat hindi pa yan natatayo ng gusto, hindi pa rin natin na provide yung pangangailangan ng Philippine Cancer Center. Tapos yung wala ba? Wala pa ba tayong National Cancer Center, Doc? Wala pa po, hindi pa po natatayo. Tinatayo pa lang. Ay, ganun? Saan? Sa Quezon City? Opo, sa Quezon City. Kailan matatapos? Hopefully, matatapos siya by the end of this year or early next year. But it is already under construction. It will be finished soon. Within the year, I think, matatapos din. Katagal, ano ha? Marami pang... Kasi po, nung nag-COVID, na pending lahat po. Kaya medyo nagkaroon tayo, 2 taon din yun, ano ha? Oo. Okay. Opo, nagkaroon tayo ng gap doon. Tapos yung Cancer Assistance Fund, diba, yung fund na yan, saan natin kukunin? Malaking... Walang pondo ang PhilHealth, di ba? Sabi nila dami-dami pondo ng PhilHealth kaya isinauli sa National Treasury. Di ba dapat dapat nagamit yung mga programa sa anti-cancer campaign natin yun? Di ba? Opo, sana po. So, yung funding, malaking issue talaga yan. Kaya mahirap pong ma-implement lahat. Pero unti-unti, kaya po nandito tayo, dahil kailangan natin mag-ingay kailangan natin ma-push yan para masagawa lahat ng mga provisions ng Nicalo. Hindi naman yan one time lang na bagsakan na magagawa at maayos lahat. Dahil lahat ng ang importance yung capacity building. Syempre, unti-unti nating pagagandahin yung kalidad ng cancer care sa buong bansa. Sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng pagtayo ng mga infrastructure, ng pagdadagdag ng ating mga equipment, mga resources para sa pagka-detect, pagka-diagnose ng cancer at sa paggamot. So lahat po yan takes time. Ang important is dapat we have to act on it. Kaya important yung mga taong nasa posisyon. Opo. Para bigyan ng pansin. Imbitado ba sila doon sa inyong convention? May mga policy makers ba kayong imbitado doon sa nalalapit na convention, Doc? Opo, yan po talaga yung focus ng ating program yung sa convention, sa Cancer Summit, gaganapin ng February 27 to 28, ay multisectorial. Nandiyan ang policy makers, nandiyan ang mga
healthcare workers, hindi lang po doktor, pati nurses, pati mga data, registry, kasi kailangan natin ng datos eh. Tapos nandyan din ang lay people. Kasi lahat tayo, lalo na yung mga advocates sa cancer, lahat tayo kailangan magtulong-tulungan para ma-implement at ma-push talaga natin forward yung implementation ng Mikalo. Oo. Doc, may online version ba yung pwede ba silang manood online during the summit? Meron. Ginagawa po namin ay sa Facebook Live. Okay. Para yung Anong pupuntahan nila? Anong Facebook Live ba, no? O i-google lang nila yung Cancer Summit? Usually, yes, dun sa aming Facebook ng Philippine College of Surgeons Cancer Commission. May Facebook po kami nun eh. So doon po na namin sa Facebook Live at mapapanood ng mga hindi kapunta. Oo. Pero malait kasi yung venue, Doc eh. Kaya bang baka sa dami pa lang ng mga doktor at mga cancer survivors yung mga potential na interesadong lumahok hindi na makapunta. So pwedeng online na lang siguro sila para libre ito, Doc, di ba? Libre po yan. So, merong libre yan sa pangkalahatan. Pero yung mga nangangailangan ng CPD unit, yun po may syempre fee. Okay. Doc, nasa inyo muli ang pagkakataon, maanyayahan ng ating mga kababayan. Ito hindi lamang po sa mga cancer survivors, Hindi lang yung may mga nararamdaman. Meron bang doon? May mga kiosk ba doon where they can approach doctors for consultation during the summit? Wala na? Sana may ganun booth. Meron po kasing booth na para dun sa mga consultations. Meron? Okay. Last year, nagawa po namin yan. This year, ang hindi pa ako sure kung talagang merong nakalaan ng mga doktor. I think, at any point in time, kasi nandyan naman, may mga doctors nandyan. Kayang-kaya namang silang tulungan if ever meron talagang magpunta. Nagawa po yan namin last year. Merong mga points na pupunta. Yung mga kiosk na pwedeng puntahan ng mga pasyente for the initial, kung may question sila o meron silang gustong alaman o magkonsulta, yun, meron po. Okay. Doc, again, thank you for joining us. And again, ito pong Cancer Summit na ito, gaganapin po dito sa Cubao, no? Di ba? Novotel sa Cubao? Sa Novotel. February 27 to 28. Next week na yan, ha? Kaya doon sa mga interesado, lalong-lalo na yung may mga nararamdaman at medyo nahihiyang kumonsulta, ito yung pagkakataon, pumunta ho kayo doon. Dahil malamang sa malamang, mas marami yung pupunta doon for consultation. Doc, thank you very much for joining us. Magandang umaga po. Thank you po. Ang direktor po ng Philippine Council of Philippine College of Surgeons, Cancer Commission Foundation at presidente ng Philippine Association of Hematopancreatobiliary, si Dr. Catherine Te. Para ho doon sa mga kababayan natin. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag na ho kayo magpatumpik-tumpik. Libre ho naman. Pagkakataon ho natin ito magpakonsulta. Pero alam ho ninyo, isa ho sa mga pinakamainam talagang strategy para ho maiwasan din natin, hindi lang mga cancer, kundi iba pang mga karamdaman, i-boost ho natin ang ating immune system. At isa ho sa mga makatutulong para sa pag-boost ng ating immune system, yung postbiotic. Dito sa Pilipinas, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration ay ang Ultabio. Ano ba itong Ultabio? Ang Ultabio po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Sabi ho ng mga dalubhasa, pag pumasok po ito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan na na-accumulate sa maghapo nating pagtatrabaho, paglabas ng bahay, at pag-alagala. Ayan, Kaya kinakailangan po nating i-boost ang ating immunity. Nakatutulong din po yan para malabanan ang pagod, puyat at stress dahil nakatutulong itong magkaroon tayo ng magandang
tulog. Ayan. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ng Ultrabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultrabayo po ay halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultrabayo po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan po sa Las Vegas. Di ba, Las Vegas? San Diego, California. Tinataboy naman natin sa San Diego, sa Las Vegas, ha? Ang ating Midnight Singers sa Sir Manny, Tita Cora, si Sir June, at saka si Ma'am Cora, no? Art and Tita Linda. Yan po ang ating Midnight Singers. Sa mga suki natin, mga seafarers na ngayon po ay naglalayag. Pagbalik ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong na imported at tsokolate. Meron po tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Produkto po yan ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa Laluigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Yung ibang mga material po galing sa bukid, pinoprocess naman para maging ibang variant po naman ng tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin ang tangerine chocolate dahil ito'y 100% gawang lokal but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit sa 670,000 na pamilya naman ang nakamit ang self-sufficiency sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Ito naman ang binida ng Pangulong Bongbong Marcos sa ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development. Ibig sabihin ito, umaabot ng 670,000 pamilya ang kaya nang itaguyod ang kanilang sarili dahil kumpiyansa na sila sa pagharap sa kinabukasan sa tulong ng programa. Sa tulong ng 4Ps, mas napapangalagaan ang kalusugan ng mga bata at ang kanilang pati na ang kanilang mga magulang. Mas dumadami ang pumapasok sa paaralan at mas nabibigyang pansin ang pangangailangan ng mga kabataan na itinuturing natin pag-asa ng bayan. Iba pang mga balita, dating PRRD, kayang-kayang pagtanggol ang sarili sa mga kasong inihain sa kanya. Detalye ng balita mula kay Raymond Pasares 28. Raymond, good morning. Kumpiyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa na kayang-kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagtanggol ang sarili sa kasong inihain laban sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na inciting to sedition kapag ito ay matuloy. Ayon kay De La Rosa, non-issue ang kaso para sa kanila dahil wala namang nagkain ng reklamo na kahit isa na siya ay pinagbantaang ipapatay, kundi ito ay moto proprio na pagkilos ng PNP-CIDG. Ganun pa man ay aminado ito na kung sa tingin ng PNP-CIDG ay bahagi ito ng kanilang trabaho, ay malaya silang kumilos at wala silang magagawa. Giit ni Senator Bato, sadyang mapagbiro at mapagpatawa ang dating Pangulo. Dahil kung totoong may gusto itong ipapatay ay bakit pa niya sasabihin sa national television? Sa proclamation rally ng PDP senatorial candidate, sinabi ni Duterte na kailangang patayin ang 15 senador para pasok lahat ang kanyang mga kandidato o kaya ay pasabugin na lang ang Senado. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Hindi naman nagustuhan ng National Bureau of Investigation ang pag-joke ng mga kongresista ang kasuhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos simukin ni Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong ang NBI na aksyonan ang ginawang pahayag ni Mayor Digong na pumatay ng 15 senador para maipasok ang kanyang mga kandidato sa eleksyon. Naninindigan si NBI Director Jaime Santiago sa paniniwala na rhetorics lang ang naging pahayag ng dating Pangulo at bahagi lamang iyon ng kanilang political propaganda. Tila hindi naman tamaan niya na itinutulak nila o ng mga kongresistang imbestigahan nito ng NBI, gayong hindi naman nila tinukoy kung sinong senador ang tinatakot ng dating Pangulo
At hindi din naman daw mga kongresista ang tinatakot, kundi ang mga senador. Magandang umaga, Pilipinas! High value individual arestado naman sa Cabanatuan City. Mahigit kalahating milyong shabu ang nakuha sa bypass operation. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Arestado ang itinuturing na high-value individual sa Nueva Ecija sa illegal na operasyon ng droga. Kinilala ang naarestong suspect na si Mark Manyo E. Magno, 30 taong gulang, binata, residente ng Purok 1 sa Barangay Imelda sa Cabanatuan City. Batay nga sa report ng PNP Cabanatuan City na si Colonel Renato Morales kay Nueva Ecija Police Provincial Director Ferdinand Herbino, pasado alas 10 ng gabi at nang ikasanga ang drug bypass operation sa naturang lugar ng mga tauhan ng anti-drug operatives. Na-recover sa suspect ang nasa 75 grams na shabu na nasa silid o nakasilid sa isang plastic at plastic bags na nagkakahalaga ng nasa 510,000 pesos. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naturang suspect. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Kailangan maghintay ng National Grid Corporation of the Philippines ng hanggang Marso para desisyonan ng Energy Regulatory Commission ang 19 na power reserve procurement. Dahil ito sa nakabimbing issue na kailangan munang matugunan. Yaman, tiwala naman ang ERC na hindi magdudulot ang naturang pagkantala sa reliability ng power transmission system sa buong bansa. Sa hiwalay na mga application, humihirit ang NGCP ng pahintulot mula sa ERC para sa pag-procure ng reserves mula sa as providers para mapanatili ang katatagan ng power grid sa kabila ng hindi balancing supply at demand. Kabilang sa mga as provider na ito ang San Miguel Global Power Units, Masinloc Power Partners, Universal Power Solutions, Axen Corporation, Subic Power Generation Corporation at Ingrid Power Holdings Incorporated. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Oriental Mindoro. Sabi ni Ma'am Joanna Valencia, meron naman talagang pangmatagalang solusyon ng problema dyan sa kuryente ng Ormin. Perennial problem ng mga bumabarang water lilies sa dahilan ng malawakang pagbaha sa Maguindanao. Kailangan na masolusyonan. Detalye ng balita mula kay Jundi Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa matagal ng panahong pabalik-balik na perwisyong dulot ng gatampak na bumabarang water hyacinth o pusaw o itong water lily sa Rio Grande de Mindanao, napapanahon na umanong kumilos ang bawat LGUs na nasa bahagi ng Diguasan Marsh sa norte at sur ng Maguindanao provinces kasama na ang SJA BARM. Sa panayam ng DZRH kay former board member at ngayon incumbent Maguindanao del Norte Vice Governor Abdul Nasser Tong Abbas, nakikita nitong the best solution umano ay magkaroon ng isa o dalawang heavy equipments tulad ng floating backhoe ang bawat local government units along Ligwasan at Pulangi na siyang magbabayanihan sa paghawi ng mga inaanod na water hyacinth na bumabara sa mga pundasyon ng tulay na siyang nagkukos ng malawakang pagbaha. Ang problema ng inaanod na water hyacinth ay tinawag ni Vice Governor Tong Abbas na floating without destination na kung pansinin ay kung saan-saan sumasabit na nagkukos ng pagbara ng mga ilog. Sa pamamagitan mano ng MENRE at MPW in collaboration sa bawat LGUs, isang malahiganteng pwersa mo na ito bilang nagkakaisang hakbang na mabigyang pamatagalang solusyon ang problema ng mga pagbara ng water lilies sa Rio Grande de Mindanao ayon pa kay Vice Governor Abbas. Sa panig naman ng MPW, aktibo naman ang ministry sa agarang pagpapadala ng mga heavy equipments at technical people sa panahong may namumuong water hyacinth at nagkukos ng baha saan man sa dalawang probinsya ng Maguindanao. Maliban umano sa apektado ang hanapbuhay ng mga tao, may malaking negatibong epekto rin umano ito sa turismo ng Maguindanao del Norte kung saan ay iipon sa mga baybayin ng mga beach resorts sa coastal area itong mga inaanod na water hyacinth. Pang-minimize yung water redundancy. Dapat every municipality sa gilid ng marsalan magkaroon sila ng equipment dyan intended sa mga water lily na yan para hindi magkaroon ng
may stocking mga tubig, tsaka tubig sa gilid. At saka, pangalawa, paglampas niya, doon sila pa yung tourism natin sa labas eh. Okay. So, yung mga beach natin, no? Dapat, yung sa bar, mag-visit sila na paano matulungan yung mga local leaders para mapaagapan agad dyan. Ang bahagi ng pahayag ni Vice Governor of Maguindanao del Norte, Abdul Nasser Tong Abbas. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sukran. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH bagong taon, bagong lakas, roaming D. Ay, sa mga taga-barangay 44 3rd Avenue, Caloocan City, barangay 44 3rd Avenue, Caloocan City, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo, samantala. Mahiwagan tunog. 12,000, hindi, 12 na kahapon, 30 na ngayon. Hindi, 14 nga, 14. 14,000. Ano bang gulo nyo ha? Magkano? 12, 13. Basta mataas ng premyo. Ayan na. Dali ha. 11 o 18. O di 14 nga ngayon. Ay, 13,000. 13,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Alam mo, basta yung unang item, upuan plastic. Yung pangalawa, nakuha na rin, kaya lang hindi pa sila nagtatagpo. Hulaan nyo na, padala nyo yung masagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, names runs, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So isang habang nagsha-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan po ninyo ang ating mahiwagang tunog. Ayan. Uy, birthday pala ngayon ni Joel Subel. Kapitbahay natin dyan ha. Ang ating kapuso na si Joel Subel ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Kasabay niyang nagdiriwang ng birthday si Mayor Abby Binay ng Makati. Mayor Abby, happy birthday ha. Ilang taon na ba si Mayor Abby Binay ngayon ha? Happy birthday Mayor Abby. Sana ho ay malasing nyo kami. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas sa alas 5 ng umaga. Check natin dyan sa Japan, may Rosene Mendoza, magandang umaga po sa inyo. Siyempre, si Justice Max De Leon, na maagang gumigising. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ang ating Court Administrator, si Justice Raul Villanueva rin, maagang gumigising. Pati ang kanyang mama, ha? Mrs. Villanueva, magandang umaga po. At saka siyempre kay Kaador Plato at si Ambassador Harry Amping. Ito na ang ating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. May nahuli na kaagad si Sherwin Alparo. Ano ha? Sherwin, good morning. Yes, good morning kay Angel. Dito nga sa 3rd Avenue sa Caloocan City, may malakasan na katutok sa DZRH yung tindahan na ito dahil pag umaga, talagang nilalagay nila sa Bluetooth itong yung programa para sila'y habang nagpe-prepare ng kanilang mga panindang agahan, yun, no, nakatutok. Mo si ate, tignan mo, hindi gumagalaw yan. Tutok na tutok. Angelo. Ha? No. Pinapanood niya pa. Late yan, te. Ito yung live audio. Alam po. Marites Tolentino po. Nay, kumusta na ho kayo, Nay? At tignan mo naman mga malak. Kasambago. Aging nasabahan na kumukulo pa yan kanina nung nilabas, umuusok pa. Yan, tapos may pang-long life yan, pansit. Meron pang pampaikli ng buhay naman katabi, adobo. Yan. Sige. Siyempre meron silang tindang titi. Ay, pakasarap. Tindang? Meron silang titi. Anong titi? Lang tuna. Yan, double T. Oo. Ano yung maamoy na yan? Ang bango naman yan. Broccoli. Kalalabas pa lang doon sa factory. Factory na gawa. Ate, ano yan? Tuwing umaga, anong oras yan nakatune in sa DZRH? Alas 4 po. Alas 4. Ini-jempoan talaga. Magandang umaga, Pilipinas. So, at sino paborito mong announcer sa umaga? Anthony Palmones at Rumble. Anthony Taberna.
Pinagalo. Hello, Palmones. Okay. Correct na. Sige. Nililito mo naman si ate. Sige. Inaantok pa. Dahil dyan, eto nga 1,000 pesos. Natawa ka pa. Nagising si nanay. Thank you. Saka yung regalo. Bigyan na natin kay nanay. Eto na. Mami, meron kang sasabi kay Angelo Palmones. Thank you, Boss Anthony Palmones. Talaga ni Rumble talaga. Turuan to. Sige. Mahirap pagbigkas. Bigyain mo nga, Kuya Angel. Taga-asa day ka nang? Asa ka sa probinsya ni mo? Sa Davao po. Saka Mati, Davao Oriental po. Mati, taga Mati. Sige. Amping dira. Thank you. Okay, sige. Maraming salamat, Ate Lourdes. Bahala ka sa buhay mo, Lourdes ka ngayon. Sabi ni Marquez daw, ginugulo mo kami, guguluhin ka rin namin, no? Guluhin kaya namin buhay mo. Diba ang aga-aga? Maraming salamat sa patuloy na mag-tune in sa Deezer H at sa mga nice manana ng 1,000 pesos. Laging tumutong sa Deezer H, baka kayo na sa sunod nating winner sa Deezer H, bagong taon, bagong lakas. Promo Irish number 6, Circuit Battle para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, Angelo Palmones. Ayan, tumama rin. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Yun daw po matatamaan ng dengue. May dagdag na benepisyo mula sa PhilHealth. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Sa gitna ko yung Angel na tumataas na kaso ng dengue batay na rin sa records ng Department of Health, ibinalita ng Philippine Health Insurance Corporation na tinaasa na rin ang benefit package para sa mga tatamarang naturang sakit mula sa dating 16,000 pesos na rate para sa severe dengue. Umabot na sa 47,000 pesos ang covered ng PhilHealth sa pagpapa-hospital dahil dito. Gayon din, tumaas sa 19,500 pesos ang coverage para sa mild dengue mula sa dating 10,000 piso. Paalala pa ni PhilHealth Chief Edwin Mercado, libre ang konsulta package ng state insurer para sa mga miyembro nito. Kaya sakali umanong makaranas sa maagang simptomas gaya ng high fever, severe headache at iba pa, pinayuhan ng PhilHealth ang publiko na maaga ring magpasuri. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Edniel. Samantala, mamalengke na tayo. Nasa Malibay, Pasay ngayon si Giselle. Mas mura daw doon ang mga bilihin. Giselle, RH15, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kung sa Baclaran Market sa Parañaque City pumapalo sa 400 ang kada kilo ng karne ng baboy, dito sa Malibay Market sa Pasay City, mas mura naman sa 360 pesos ang kada kilo ng laman sa ilang tindahan. Ang liempo mabibili sa 380 pesos kumpara sa 450 pesos kada kilo sa ibang palengke, habang yung pork chop naman 360 pesos ang kada kilo. Ang ribs at pata 219 na mabibili sa 320 pesos sa ibang pamilihan. Ang whole chicken mura rin sa 180 pesos kumpara sa 250 pesos sa Baclaran, habang 190 naman ang petso, hita, pakpak at atay balunan. Pero ang itlog tumaas sa 7 pesos ang pinakamura mula sa 6 pesos lamang, habang ang pinakamahal naman mabibili sa 950 pesos mula sa dating 8 lang. Ang isang tray ng maliliit na itlog, 200 ang presyuhan ngayon mula sa 160 pesos, habang 250 naman yung mga malalaki o yung mga jambong itlog mula sa 240 pesos noon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. 3 minuto na lamang bago mag-isa sa umaga sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga kalupit probinsya. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project. Diyan po ngayon sa Binangonan, Rizal. Nandyan po yung kanilang newest model ng townhouse, yung Bianca. Two-story townhouse po yan with balcony. Pwede ho ninyo tingnan yung 2 hanggang 3 bedrooms na available ngayon. Pwede ho ninyo itong ma-avail through ibig financing at less than 20,000 pesos a month payable in 30 years. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang tawag nga din nila dyan luxurious living
with affordable housing. Yan po ang St. Monique Balay. Yan, ha? Kaya pang gusto ninyo, pagkagising ninyo, sasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang alok sa atin ng St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minutos pa bago mag 2x2. Yan tabayanan po ninyo ang 2x2 at ang ECS Balita. Kuya Angel po na Angelo Palmona, sige iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Marie Bon Edner. Ang sabi niya, happy slaves are the worst enemies of freedom. Magandang umaga kay Professor Andy Pereira. Belated happy birthday! Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 na!